Good morning guys, pasensya na kayo dito sa aking camera, nakayuko. So kailangan kasi wala kasi tayong cameraman. So ngayong araw ay maaayusin ko na yung aking MS381 dahil dumating na po yung in-order kong crankshaft. Ito po. Yan, bago po yan. Kasi ito yung dati, kung na alog na po ito. Ito pala, bumili na rin ako ng cylinder head. Yan, para palitan ko na rin yung cylinder head. Tapos piston. Yan, piston at saka crankshaft. Lahat ng sa loob guys ay papalitan natin para balik bago na naman lahat yung loob niya. Condition na naman siya. So yung block nito dati ay pwede pa rin, pero bumili na lang ako ng bago. Yan, para at least maganda sa kalooban. Yan, mayroon na rin po yung gasket para bibiyakin natin to. Papalitan natin. Talagang biyak talaga ito, karne talaga. So, panurin nyo po itong video na ito hanggang matapos. Sa mga naka-experience ng ganito sa MS381, kung magbibiyak kayo, kung kakarnihin nyo ang inyong MS381. So, ang video na ito para sa inyo. So, at sisimulan na nga pala nating biyakin yung aking makina na MS381. So, sa pagtanggal po ng flywheel ay hindi po advisable na martilyo po yung gagamitin. May tools naman po na pangtanggal dyan, yung puller. So sa akin po kasi ay wala pa akong puller. Kung sakali po na wala po kayong puller ay pwede naman po na martilyo, pero wag po natin laksan na magpukpok. Unti-unti lang po natin, hinaan lang po natin hanggang sa matanggal. So ayan po guys, ay sundan nyo na lang po kung paano ko po yan tinatanggal yung mga parts na yan. So first time ko nga pala gawin to, na magbibiyak ako ng MS381, dahil yung mga binibiyak ko dati ay 58cc. So ito po ay first time ko magbiyak ng MS381. So dito nga pala guys, ay pasensya na po, ay hindi ko na po na ipakita yung full video na biniyak ko or kinalas ko, hinati-hati ko yung makina, dahil po na full storage po yung aking cellphone, dahil cellphone lang po yung ginagamit ko na pang vlog. Pagpasensyaan nyo na po yung kung hindi ko po naipakita yung full video na kinalas ko. So importante naman po guys ay itong pag-assemble ulit. Itong pag-assemble, importante po ay masundan po natin kung paano po ma-assemble. So dito pala guys, sa part na ito ay ina-assemble ko na po yung makina ng MS381. Nilagay ko na po yung crankshaft. Ayan po. So first time ko talaga ito guys na magbibiyak at mag-assemble ulit ng MS381. So hindi na rin po ako natatakot guys na kapag na-assemble ko ulit ay baka hindi umandar. Hindi po ako natatakot guys, dahil sanay na po ako diyan, dahil yung una kong chinso ay biniyak ko at umandar. So alam ko na po yung mga sakit ng chinso, yung mga posibleng sakit kung bakit hindi umaandar. Kaya dito guys ay talagang hindi na po ako, mula nung natuto po ako nag-ayos ng chinso, ay hindi na po ako nagpapaayos sa mga mekaniko. Kung may sira man po, bumibili na lang ako ng parts at ako na po ang gumagawa. So importante po guys ay kung tayo ay may sariling chinso, pag nagpapaayos tayo sa isang mekaniko, importante po na tingnan natin kung paano nila ginagawa, para sa sunod na magkaroon ng problema or sakit or sira yung ating chinso ay hindi na po tayo magdadala doon sa isang mekaniko. Sa atin mismo ay makakaya na natin, dahil alam natin
na nakita na kasi natin. So tingnan po natin kung paano inaayos ng mekaniko yung makina para po tayo ay matuto at hindi po tayo magastusan. Ito guys, sa totoo lang guys, kung pinaayos ko pa ito sa isang mekaniko, talagang magagastusan ako. So ang nagastos ko lang dito ay yung pisa, yung cylinder head, piston, crankshaft. Yan lang po yung aking nagastos. Kung sa libor po ay wala na po dahil ako na po mismo. So ayan po. Kinakabit na po natin yung piston. Yan po. So advice ko lang pala guys, kung magkakabit po tayo ng piston ring doon sa piston, ay ingatan po natin na baka mabali dahil masilan po yan yung piston ring. Malutong po yan. Ingat lang po sa paglagay ng piston ring. So ayan po, nilalagay ko na po yung cylinder head. Yan po, unti-unti na pong nagmumukhang chainsaw. Nagmumukhang chainsaw unti-unti na. So ayan guys, matagal po itong natambay guys, yung chainsaw na ito, dahil matagal po dumating yung pisa. So disclaimer nga pala sa mga marurunong sa pag-aayos ng chainsaw, ay ang sinishare ko po ay based on my experience lang po. So kung may alam po kayo, pwede po kayo mag-comment diyan at magpayo sa akin kung ano pa yung mga hindi ko alam na pwede kong gawin. So ayan po yung takip na yan guys, ay hindi naman po, kahit hindi mo na po ilagay agad. So sa akin po inilagay ko na agad. So yan na po, nilalagay ko na rin po yung kanyang tumbutso or muffler. Yan guys. So pasensya na nga po pala guys kung dito sa video nakikita nyo po ay hindi po ganong malinis yung mga parts na kinabit ko. Kung dapat pala yan ay nilinis ko muna, pero sa akin guys, okay lang po yan sa akin dahil sa akin naman po yan. Okay lang po yan na kahit hindi kong linisin dahil alam ko naman na under yan at magiging maayos naman ang performance. Pero kung dapat talaga ay linisin po ng maayos bago ikabit. So sa akin po, okay na po yan, ayos lang yan. So dito pala guys ay pinapahigop ko muna po ng gasolina yung makina para mapunta po doon sa piston, sa cylinder head. Tinatakpan ko po yung carburetor para po makahigop ng gasolina. So ayan na po guys, ay papaanda rin na po natin. Ayan po. So ayan guys, ay mandar na, successful yung ating pagbibiyak at pag-asimbol ulit. So ayan po, dito po ay nilalagay ko na po yung mga parts na hindi ko pa nailagay. Yan po, para magmukhang chainsaw na siya, magmukhang MS381 na po. At sa mga baguhan po pala dito sa aking channel, aking pong hinihiling na mag-like, mag-subscribe at pindutin na rin po yung notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga sunod na video. Dahil ang mga nalalaman ko about sa chainsaw ay malalaman mo rin. Maraming salamat po.